Sige, bago tayo magsimula, kasi panguluhan ang pambukas na panalangin. Nasa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay, maraming salamat. Kumusta na kayo lahat? Kumusta na ang araw ninyo? Kumusta na ang Sabado at Linggo ninyo? Magaling, no? Ngayon, handa na ba kayo lahat na makinig sa ating panibagong diskusyon? Pero bago ang lahat, ay tatala muna tayo ng nag-ibas sa klase. Okay? Ngalam? Nandito ba? Ito. Jose? Ito. Pinong Adrian? Dito. Okay, magaling sa pagkatulang lumiban sa klase natin ngayon. So, sa punto nito ay kung sa bahay ninyo ay mas sinusunod kayong mga liputunin ng inyong mga kulang, dito sa loob ng aking klase ay may mga liputunin din kayong dapat sundin. Una, makinig sa klase habang nagsasalita ang guro dito. Mahalaga na kayong mga mag-aaral ay makinig dahil ang lahat ng diskusyon ng inyong guro ay para din sa inyong mga kaalaman. Pangalawa, dapat kapag oras ko ay oras ko lamang. Huwag niyong ituon sa ibang bagay ang inyong mga sarili. Pangatlo, ay dapat huwag mag-cellphone sa akin sa oras ng aking pagkasalakay. So, sa punto nito ay magkakaroon muna tayo ng gawain bago tayo tutungo sa ating panibagong diskusyon. Ang gawain ito ay ano to? Basahin mo si magaling, no? Maraming salamat. So, sa gawain ito, una, dito ay napapanatili ang kawiling-wiling pangyayari. Pangalawa, ito ang maiwan sa isipan ng tagapakinig o mamabasa. Pangatlo, ito ay nakakapukaw ng interes ng mga tagapakinig o mamabasa upang makinig o magbasa. So sa ating gawain ay gawin nyo lamang ito sa loob ng 5 minuto. Okay, tapos na. Pakipasa lang inyong nagawa dito sa harapan. So kung ito ay magbabalik-aral muna tayo. So nung nakaraang linggo ay natapos natin suriin ang katangian ng mito, alamat at mga pintong bayan. So ngayon, gusto kong sukatin ang inyong mga kaalaman kung talaga bang nakinig kayo nung nakaraang linggo sa ating diskusyon. So, meron tayong gawain upang malaman ko kung talaga bang nakinig kayo ng maayos sa ating diskusyon noong nakaraang linggo. So sa pamagat na ito ay sa gawain nito ay pinamagatang i-react mo. So panutot o yun kung anong akda o paninikan ang inilirawan sa bawat biglang. So tukoyin niyo lamang ang bawat kahayag kung ito ba ay alamat, mitolohiya o pintong bayan gamit ang mga reaksyon ito. So una, ito ay karaniwang tinalakay sa mga Diyos, Diyosa, Bathala, Diwata, mga kabilang ang mga nilalang o makapangyarihan. So, binibining Amerikano ang iyong reaksyon. Tama, no? Ito ay mitolohiya. So ito, sa pangalawa, isang kwento nagsasaad na kung saan nanggagaling o nagmula ang mga bagay-bagay. So, Jose, ang iyong reaksyon? O magaling, no? Ito ay puso. Ito ay alamat. So, bago tayo, sa punto ito ay magkakaroon muna tayo ng pampasigla. Dahil napapansin ko sa inyo ay parang malutya kayo o parang nawawala ng interes sa ating diskusyon. So sa ating pampagana o energy reserve, guguhit lamang kayo ng mga pinapangarap ninyong bahay. So, ang gawain nito ay pinamagatan na pangarap na bahay. So una, kukuha muna kayo ng kalahating papel. So, sa umpisa, iguhit ang nais na purma o hugis ng buong bahay. Sumunod, iguhit ang haligi ng bahay. Pagkatapos, gumuhit ng pinto o bintana na nais ninyong ilagay sa inyong bahay. Sa huli, iguhit ang iba pang elemento na nais ninyong ilagay. So, sa gawain nito ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang ipinagawa ko sa inyo. Okay, tapos na ang 5 minuto. Pag-ipasa dito sa harapan ang lahat ng ginawa. Okay, magaling. So
So dahil sa inyo na nananabik na kayong malaman o may matutunan kayong bago na i-discussion ko ngayon. So base sa ginawa ninyo, may idea na ba kayo kung ano ang ating itatalakay? O, sige. Binibining Erika, ano ang ating paksa na ating itatalakay ngayon? Okay? Okay, magaling. Ginoong Jose, sangayon ka ba sa kanyang sinabi? Okay. Sino pang magdaragdag? O binibining Jaisil, may daragdag ka ba? Okay, magaling. So, ang ating itatalakay ngayon ay angkop na pahayag sa panimula, gitna, at wakas sa isang akda. Pero bago tayo magtatalakay, ay babasahin muna natin ang ating mga layunin. So, pakibasa. Okay, maraming salamat. So, dito na tayo sa ating mismong topic o discussion ko ngayon. So, ito ay panimula, gitna, at wakas. So, panimula. Ang unang bahagi ay ang panimula. Ang mahusay na panimula ay kailangan makuha ang interes ng mga tagapakinig o mambabasa. Dito ay nabubuo ang larawan na makita ang aksyon na ganap sa isinasalaysay. Maaari itong simula ng noong unang, sa simula pa lamang, isang araw, at iba pang pananda na sa pagsisimula. Limbawa, isang araw ay nagmamasid ang matanda sa paligid. Sa gitnang bahagi naman, mapapanatili na kawing-kawing at pangyayari na simulan, aabang kung paano magtatagumpay kung magwagi ang pangunahing tauhan. May wasto ang mali o matuto ang mga katunggali tauhan habang tumataas ang pangyayari. Maaari gamitin ang mga mahayag na kasunod, pagtatapos, walang anon, at iba pang nangungudyan ng pagkakasunod ng pangyayari. At sa wakas, sa huling bahagi ng wakas, napapahalagahan rin ang huling pangyayari na maiiwan sa isipan ng tagapakinig o mambabasa. Dito nakapaloob ang minsay magpapabago sa kalooban at isipan ng lahat ng kabutihan o nagwawagi at may kaparusahan ang gumawa ng masama. So yun ang ating diskusyon ngayong hapon. Yun ang mga pag-aangkop ng pahayag sa simula, gitna, at wakas. So, talaga bang nakinig kayo sa ating diskusyon ngayong araw? Yes, sir. Okay, magaling. No, nais ko lamang sukat. So, sa punto nito, nais kong sukatin ang inyong mga kalaman. Talaga bang nakinig kayo sa ating diskusyon sa araw na ito? So, meron akong ipapagawa sa inyo na pinamagatan kong hulaan mo. Hulaan mo na. Gawain, pick up mo na. Piliin ang angkop na salita na nag-uudyat ng wastong panimula, gitna, wakas, upang makabuo ng talata. So, dito may sinulat ako na. So, ang gagawin nyo lamang sa mga salitang ito, ilagay nyo ito kung saan ba parte ito. Ito ba ay nasa unahan, gitna, o sa wakas. So, sa gawain ito, ibibigyan ko lamang ngayon ng 5 minuto upang tapusin ang gawain ito. So, okay, tapos na 5 minuto, pakipasa na yung mga ginawa dito sa ating harapan. Okay? So nakikita ko na talagang nakikinig kayo sa ating diskusyon sa araw nito. So sa punto nito ay hindi muna ako magbibigay ng mga takdang gawain, no? At dahil ang gagawin niyo lamang ngayon ay magbasa ng mga maaaring itatalakay natin sa susunod na pagkikita. So yun lamang para sa hapon na ito. Pero bago kayo mag-siuwi, pakilinis muna sa inyong mga upuan. Sige, Ginoo ay binibining Liza, panguluhan ng palakos na panalangin. Amen.
maraming salamat.